Umaga na, no? Importante lang itong ating vlog sa ngayon ni Toto Tirador. Titirahin natin itong president ng JSIS na si Vic Veloso. Si Vic Veloso po ay kamakailan lamang ay pinababaan ng ombudsman ng utos na suspindihin ng 6 na buwan. At ang pagsuspenso sa kanya ay dahil po nagdesisyon siya na mag-invest sa isang kumpanya na hindi siya nagpaalam sa board ng GSIS at hindi pa nakalista sa public listing ng Philippine Stock Exchange. Kumbaga, ni-railroad niya, pinabilisan niya pag-invest, mga 1.5 billion lahat ang in-invest niya. Pero maliban dyan, earlier than that, ay sumugal siya ang pera ng GSIS na 1 billion pesos. Para lang siyang naglaro sa app game lang ga. Yung mga app sa online. Pumusta siya. 1 billion ang pinusta niya, 1 billion na pera ng mga pensyonado. Mga pensyonado na nagtatrabaho sa gobyerno. Akalain mo yung 1 billion niya. Bumagsak na talo, nagyan ng 800 million. Ang natira, 200 million. Bakit kayo sumugal? Grabe, akala na magaling sila. Ang yabang kasi niya kasi nagkapangalan siya. Dati siyang presidente ng Philippine National Bank. Ang tawag sa kanya, John Wick, parang Wick Veloso. So, yan po ang nangyari nito. Ito ay tao to ni Lisa tsaka ni Marcos. Ang problema nito, si Vince Perez. Doon siya nag-invest siya sa kumpanya ni Vince Perez, itong Alter Energy. Doon naman, nag-invest naman sa Alter Energy na hindi pa properly qualified. Nag-invest siya tapos hindi siya nagpaalam sa board ng GSIS. Ang ininvest niya umabot ng 1.5 billion pesos. Naku. Ito, kasi sino si Vince Perez? Siya po ay meron siyang kumpanya. Ang pangalan ay siyang chairman and founder ng Alter Energy Holdings Corporation. A pioneering renewable energy company sa Pilipinas na naka-focus sa wind, solar at hydro and battery storage projects. Yan mga projects niya. Sino siya? Siya dating Philippine Energy Secretary ng 2001 hanggang 2005 sa panahon ni Gloria Arroyo. Tapos, ang pinangunahan niya mga reforma noon sa energy, yung ipiralo ata, siya namuno. Self-sufficiency and crafted the country's first renewable energy policy framework. So, investment banker din siya na nag-turn into environmental advocate. Tapos siya ang first Filipino senior partner sa Lazard Freres sa Wall Street. Co-founder din siya ng Solar Pacific, Alternative Solar Development Arm. Okay, Alter Energy's role in clean energy. Developed 67.24 megawatt of operating assets in wind and solar. Has a pipeline of 1,369 megawatt in renewable energy projects including Pililla Wind Farm in Rizal, Quirahon Solar in Misamis Oriental, Tanay and Alabat Wind Projects, recently greenlit by the Department of Energy, raised 1.62 billion through IPO in 2023, received 1.45 billion from GSIS for preferred shares in December 2023. Ganon lang pala kasimple sila magbigay ng pera. Yung presidente ng GSIS ay kaibigan niya siguro, may utos to galing kay sigurado may utos ito sa kay Lisa Marcos at saka kay BBM. At bakit nagbigay ang GSIS ng pondo 1.45 billion para gawing kapital nitong Alter Energy?
At ang mahina pa nito, ang problema pa nito ay hindi pa naayos ang papel nito masyado. At bakit nag-invest? So, Perez champions a triple play strategy, wind, solar, and hydro, to ensure energy diversity and sustainability. He also promotes a quadruple bottom line philosophy: profit, planet, people, and purpose. Would you like a breakdown? uh, Itong ang problema nito, dahil po dito sa investment na ito ay pinalabasan siya ng Office of the Ombudsman ng suspension ng 6 na buwan. So, ang kanyang alternative IPO structure ay yung kanyang alternative a renewable energy play ah, ay nailunsad niya noong March 2023 at nakarisk na siya total of 1.62 billion kasama na ang 1.45 billion na binigay ng GSIS na kapital para sa kanya. Pero preferred share. Ibig sabihin ng preferred shares, kung may kinita man ng korporasyon at kung panahon na magbibigay ng dividendo o ng kita, pinakauna sila bibigyan ang GSIS. So 1.15 billion primary shares at 1 peso and 28 centavo kada share. So 115 million over allotment share. Tapos resulting in 32.16% public float and a market cap of 5 billion pesos. So ang allocation niya, 564 million para sa construction ng Solana Solar in Lamot Hydro and Lamot Hydro projects. So ibig sabihin sa Solana Nueva Vizcaya may proyekto siya. 522 million or 34% payment for Kirahon Solar Energy Corporation acquisition sa bilhin nila. 155 million, 10% pre-development of pipeline projects and Ibulaw Hydro, Tanay and Alabat Wind, Tablas offshore wind. Tapos 298 or 19% working capital and operationalizing retail electric supply. Alternergis IPO positioned it as a triple play firm integrating wind, solar, and hydro with a pipeline of 1,369 megawatt in development. So the GSIS investment, strategic fuel for expansion. In November 2023, GSIS subscribed to 100 million perpetual preferred shares at 14 pesos and 50 centavos per share, totaling to 1.45 billion pesos. So nilagak ng GSIS sa ang kapital na pera ng mga pensyonado na 1.45 billion dito sa kumpanyang ito. So 8% na annual coupon with the step-up rate in 1 year 7. Yan ang investment features niya. So, ibig sabihin sa annual coupon ay parang assured sila ng 8% na kikitain. Tapos 56% total return projected over 7 years. So, ibig sabihin, yung 1.45 billion, kung 8 times 2 mo yan, so almost 3 billion ang babalik sa kanila kung mananalo after 7 years. So first coupon is 118 million paid in December 2024. So nagbayad ng GSI sa kanila nung una, 118 million. The funds used to accelerate construction of Tanay and Alabat wind projects under the Green Energy Auction 2 program. Boosted Alter Energy's equity base to 3 billion peso within 9 months of IPO. Despite the Ombudsman suspensions of GSI's officials over procedural lapses, Alter Energy maintains that transactions was fully documented and above board, emphasizing its role in clean energy and development. So si Benz Perez naman ay architect of the Philippine Energy Diplomacy. Yun ang kanyang pautot sa kanyang sarili. Nanilbihan siya ng Energy Secretary noong 2001 hanggang 2005, panahon ni Gloria Arroyo. Domestic reforms ended Luzon-wide blackouts by overhauling Transco, privatized National Power Corporation assets, rushed for energy independence, raising self-sufficiency from 45% to 56%, championed the renewables, geothermal, wind, and natural gas, global diplomacy, forged energy partnership with China, India, Iran, Saudi Arabia, Japan, and the US, secured oil supply,
during the 2003 Iraq War, chaired ASEAN and APEC energy ministerial meetings, led the ASEAN plus 3 energy ministers meeting, setting regional RE targets. Paris Legacy laid the groundwork for Alter Energy Mission, blending policy, investment, and sustainability into a cohesive energy strategy. So, yan po ang mga ginawa niya. Yung mga proyekto na sinasabi rito na pag-invest ng ombudsman, ng 1.45 billion pagbili ng tinatawag na shares, ang problema po ay hindi nasunod ang proseso. So magandang umaga, Edgar Nacion. Reynan Season, good morning po. Sabi niya, good morning din. So ito po yung utos ng ombudsman. Basahin natin. Aking ilagay dito ang balita na utos ng ombudsman na suspindihin siya. Kalain mo, pera ng pensyonado, i-invest niya, sugal-sugal niya. May mas matindi pa, pinatalo pa niya. Mamaya pag-usapan natin ang pinatalo niya. So, July 22 na news, the Office of the Ombudsman placed Government Service Insurance System President Jose Arnolfo Wick Veloso and 6 other officials under a 6-month preventive suspension without pay for the purchase of 1.45 billion in preferred shares from Alter Energy Holdings Corporation in November 2023. In a 7-page order dated July 11, the anti-graft body cited that it found sufficient grounds to suspend Veloso, Executive Vice President Michael Praxedes, Executive Vice President Jason Teng, Vice President Aaron Samuel Chan, Vice President Abigail Cruz Francisco, Officer 2 Jaime Leon Warren, and Acting Officer 4 with Alfredo Pablo. This is considering that there is a strong evidence showing their guilt of possible grave misconduct, gross neglect of duty, and violation of reasonable office rules and regulations over the 1 billion stock purchase from Alter Energy. Despite the order being executory, the Ombudsman ruled that Veloso and the 6 other officials can still file an appeal on their suspension. The Ombudsman's results of investigation expounded that the provisions of the GSIS investment policy guidelines were contravened by the respondents. O nilabag nila yung GSIS investment policy guideline. The perpetual preferred shares were not listed with the PSE or Philippine Stock Exchange on the dates of the execution of the agreement to buy the shares and the payment of the subscription. Noong nagbayad ay hindi pa rin nakalista sa Philippine Stock Exchange. The investment was non-compliant with the minimum market capitalization and exceeded the free float market capitalization cap, the Ombudsman resolution read. The GSIS executive purchased the preferred shares without the necessary endorsement from the Assets and Liabilities Committee and Risk Oversight Committee for the approval of the Board of Trustees. Their continued stay in office may prejudice the investigation of the case filed against them. The suspension order is being issued in order to preserve documents and evidence pertaining to this case, which they have control and custody, and in order to avoid respondents' commission of further malfeasance and misfeasance in office, the Ombudsman said. So, ito po ang nangyari. Akalain mo naman na pinaglaro-laro lang yung pera ng pensyonado. Ganun lang pala kadali sana sinusugal nila. Pero may ibabalita ako sa inyo, ito pa ang mas matindi. Hindi ata nakita ito ng ombudsman. Ito yung mas matindi na ginawa nila. Alam mo, nag-decision sila mag-invest ng 1 bilyong piso doon sa gambling company. Ito, basahin natin po. Matindi ito O yan ang tanong Ito sa Billionaire News Channel ito. So mapagkatiwalaan ito. Sabi nito, what happened? What happened, Veloso? GSIS went big on DigiPlus. In DigiPlus, itong kumpanya ng mga bingo. Tatayakan mga bingo. Gaya sa app na makikita nyo. GSIS went big on DigiPlus. Nagtumaya sila ng 1 billion peso. At saka nakita nila and then watch it lost nearly 80% of its value. Ibig sabihin,
800 million ang pinatalo nila. Ito si Vic Veloso. Yan. Kala mo magaling, no? Talk about treating prisoners' money like poker chips. Parang gambling chips lang sa casino yung pera ng mga pensioner. So the GSIS under the helm of self-styled rainmaker Jose Arnolfo Vic Veloso is under fire for reportedly sinking more than 1 billion peso into Digit Plus Interactive shares right around its peak of 65.30. Ibig sabihin nagkapital sila, pumusta sila ng 1 billion peso. Sa panahon, sa pamamagitan ng pagbili ng shares nito, na ang kahalaga ng bawat share ay 65 pesos and 30 centavos. Natalo. So according to the bubbler, the shares were allegedly offloaded by a playboy billionaire in the middle of a messy divorce. Sino bang billionaire? Si si Jeff Bezos. Pwede rin si Juan. Pwede rin si Albi Benitez dahil kay Ivana Alawi. So, bilyonaryo kasi sa Bacolod yan eh. So, in-upload niya ang shares. According to Babler, kinuha ni Albi Benitez ang shares niya sa DigiPlus. Kaya bumagsak ang presyo ng DigiPlus. So, pag mula nung araw nang binawi ni Albi Benitez na boyfriend ni Ivana Alawi, ang pera niya na billion na kapital ay bumagsak ang DigiPlus, ang Plus. One step to join the Philippine Stock Exchange Index. Plans to as low as noong July 18, yung presyo na binili ng GSIS sa halaga ng 65 pesos and 30 centavos bawat share ay sa halaga ng 8 billion ay bumagsak ng 13.68 billion. 20% na lang. So kung ballpark figure, natalo ang GSIS ng 800 million pesos. Matindi. Bakit kayo nagdesisyon na ganun pera ng gobyerno? Yan, hindi nyo pera yan. So the crash has triggered a storm of criticism over GSIS timing, lack of due diligence, and exposure to high-risk bets. Now the pension government employees are staring at steep paper losses. GSIS has yet to respond to billionaire's request for comment as of posting. The scandal adds to a string of controversial investments linked to Veloso, who is already under investigation by the Ombudsman. A whistleblower complaint flagged GSIS 1.44 billion investment in Alter Energy na pag-ari ni Benz Perez, a firm associated with former Energy Secretary Benz Perez, as another questionable deal. In 2023 alone, GSIS poured 2.308 billion into 3 publicly listed firms. The Commission on Audit flagged the transactions for targeting companies with no profit history from 2019 to 2022 and no dividend payouts. COA warned that the investments could undermine the actuarial solvency of the pension fund and place members' savings at risk. GSIS has already suffered 251.37 million valuation loss on these equity bets, and the COA has since ordered GSIS to craft a recovery plan to contain the damage, and avoid further bleeding. With both COA and the Ombudsman now breathing down Veloso's neck, the spotlight is firmly on the former HSBC and PNB president's investment playbook. So, yan po ang nangyari. So, ano na lang ang mangyari ito? Kung mo ba dahil hindi maintindihan ng ordinaryong Pilipino kung ano yung investment, sinasamantala ninyo? Dati po, ang mga ginagawa ng GSIS, dati sa mga dating mga presidente, kasama na diyan si Winston Garcia, nag-invest sila sa mga sure na kumpanya. Ngayon, nag-invest sila sa Alter Energy na wala parang bagong-bagong kumpanya. Nag-invest sila. Di bumagsak nung nung kinuha ni Albi Benitez ang kanyang bilyon na kapital, ay bumagsak, naging 200 million na lang 1 billion kapital nila. Ay, nako.
Ganito ba yan? Ano ba ito pinaglalagay mo rito, BBM, ng mga tao? Tapos ano na nangyari sa Maharlika Investment Fund? Mukhang nawala na rin. Puro kayo basta pera, mabilis kayo sa pera. Brian, Ogiana, mukhang maaga nagretiro si Tory pag natsambahan siya ni Hugbasti sa panga. Kung maabutin yan, madalas nagtitraining si Basti sa gym at sa isa ring MMA trainees. Ganun ba? Nagtitraining pala si Basti? Hindi ko alam yun. Jan Javier Manalang. Attorney, shout out kay Dispart, Attorney Larry Gadon. Dispart din ako eh. Pareho lang kami ni Larry Gadon. Benitez. Benitez pala sabi niya. Tapos Edgar Nacion. Ito, Reynon Season. Sino bang marunong dito nakaintindi sa investments? Ano bang mangyari ito? Makakabawi pa bang GSIS dito? Ang posible na makabawi GSIS kung yung investment niya na 1 billion na bumagsak ang presyo ng 1 share dahil pagbagsak ay wala na rin. Bagsak na rin. Mawala ng pera ng 800 million ng ating mga pensioner. Paano babawiin yan? Ay mukhang may problema. Kaya nga siguro ito, may mga problema. Kaya nga siguro ito na sense ng ombudsman, sinuspende siya. Naku, paano pa ito mabawi? Kahit katayin mong katawan yan, ang taba-taba pa naman ng taong yan. Kahit katayin mo siya, hindi kayang i-bayad yung 800 billion na pinatalo niya. 800 million pala. So, yan na muna ang ating magpapalo up na lang tayo rito. Biro mo, para kang may app, parang nagtaya siya sa app na gambling, yung bingo company, yung DG Plus. Sa Brazil, sila may lisensya. Ay nako, paano ba ito? Natalo na ng 80. So, let's wait. Kasi sabi niya, what happened, ha? What happened? Yung presyo dati na na binili mo naging 13.68 pesos lang per share. So, noong July 18. Kailan niya binili? At its peak, bakit ka bumili nung mataas ang presyo? Dapat hindi ka bumili kung mataas ang presyo. Dapat doon ka bumili kung bumagsak na ang presyo. Para kung makabawi, babalik na siya ang presyo, kikita ang GSIS. Ito po ang naging problema sa atin. So, ibig sabihin, kahit GSIS, binabawalan ng gobyerno natin ang mga app na sugal. Ito naman ang GSIS natin ay nagsusugal sa app. Parang sa app nagsusugal. Ay, nako. So, anyway, may bagyo ngayon. May parating pang bagyo. Mukhang sunod-sunod ang bagyo sa atin. Kaya ang apektado nito mga graduation ngayon. Maraming schools ngayon na may schedule ng graduation sa ngayon. Katoto, sabi ni JJA, yang si Vic Biloso ng GSI, CEO dati ni Luciutan sa PNB, in-appoint nung nanalo si BBM. Di natatanggal yan. Matatanggal yan, sigurado. At sa tao ni Luciutan, so hindi pwede siya tanggalin. Ay, nako. Pag-usapan na lang natin ito. Tapos ang kaysa Alter Energy naman, tinuro na si Albi Benitez ba yun? No, hindi. Sa DG Plus, tinuro na si Albi Benitez ay nag-withdraw. Bakit nag-withdraw si Albi Benitez? Ibig sabihin, wala nang viability yung DG Plus company na yan. Hanggang dyan na lang tayo. Magandang umaga po sa